Kaya pala parang wala kang pakialam sa mga nangyayari. Ikaw palang may pakana ng lahat. At ikaw pala ang nangyanggaw noong contest. Oo, alam ko naman yan. Pero hindi kayo magtatagumpay na patayin ako. At ikaw, Tanda, bilib ako sa'yo. May kakayahan ka palang lumaban. May angkin kang bilis at lakas. Hanggat nabubuhay ako, hindi ka magtatagumpay sa kasamaan mo. Tatapusin kita ngayong gabi. Bente anyos ako nang makapasok ako sa pagiging sundalo. Sobrang saya ko dahil sa pamilya namin, ako lang ang nagkaroon ng trabaho sa gobyerno. Pero ang nakakalungkot, kung kailan babawi na sana ako sa mga magulang ko, saka pa sila namatay. Sa huling assignment ko sa Zamboanga, binigyan ako ng 3 buwang pahinga. Kaya nagdesisyon akong umuwi sa lola ko sa probinsya. Marami akong dala na pasalubong para sa lola ko, nang sa ganon ay maging masaya siya. Nang makarating ako sa bandang karinderya ni lola ng araw na yon, narinig ko ang boses niya na tila ba may kaaway. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Tawagin niyo ko sa pangalang Nico. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kayo talaga mga babae, hindi magpapatalo. Palibasa, 2 ang mga bibig nyo kaya hindi kayo napapagod na magsalita. At bakit naman ako magpapatalo sa'yo? Ikaw, kung makapanira ka sa luto kong dinuguan, akala mo kung sino kang magaling magluto. Sa akin mo rin naman yan natutunan noon. Hoy, wala akong natutunan na iba sa'yo kundi paano lang painitin ang ulo ko. Simula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang ugali mo eh. Ang tanda-tanda mo na, bungangera ka pa rin. Kaya ka siguro iniwan ng asawa mo kasi naiinis sa boses mo. Ikaw, bakit ka iniwan ng asawa mo? 'Di ba dahil babaero ka? Mas babaero pa ang pangit kaysa sa gwapo ngayon. Ha? Bakit? May nakita ka bang babae ko? Tamang hinala ka, talagang matanda ka na. At ikaw, matanda ka na nga, ulyanin pa. Mabansot ka din dahil hindi ka naliligo. Ayusin mo yung pinagsasabi mo ha. Baka masampal kita, lintik ka. Lolo, tama na po. Ay, Diyos ko naman. Ano ba kayong dalawa? Mamaya ma-high blood pa kayo sa isa't isa eh. Ito kasing babaeng to, masyadong sinisira ang mood ko. Yung gitara kasi, marami tayong customer kaysa sa kanya. Ako, maiinggit sa'yo. Ay nako, hindi yan mangyayari. Lola Dora, ano po bang nangyayari? Nico, apo ko. Ay, ang apo kong sundalo. Dumating ka rin sa wakas. Ay, apo, ang gwapo mo talaga. Payakap nga ako. Bakit parang nagagalit ata kayo? Ano po bang problema? Ito kasing may-ari ng katapat kong karinderya. Masyadong mayabang. Kesyo mas magaling daw siyang magluto kaysa sa akin. Sa akin din naman niya natutunan ng pagluluto. Barilin mo kaya sa apo? Sige, subukan mo ipabaril at nang malaman mo. Tama na po yan, Lola. Alam niyo namang hindi maganda sa kalusugan niyo yung magalit. Gusto mo bang madagdagan yung mga wrinkles mo? O nga pala, may pasalubong ako sa'yo. Ay, talaga ba? Ay naku, salamat apo. At may narating ka sa buhay. Hindi katulad ng iba dyan na yung apo niya utusan pa rin sa maliit na pwesto ng karinderya. Walang narating sa buhay. Hoy, wag mong paparinggan ang apo ko ha. Lo, hayaan nyo na po. Hindi po magandang magsalita kayo ng ganyan sa kapwa, La. Sige na, pumasok na muna tayo sa loob ng bahay para matignan nyo naman yung mga regalong dala ko sa inyo. Ay oo, sige. Mga kapitbahay, dumating na ang apo kong sundalo. Lola, nakakaya naman po kayo eh. Napatingin ako sa kinaroroonan ng babae at kaagad itong yumuko.
nang magtama ang mga mata namin. Alam kong nahihiya siya dahil sa mga sinabi ni Lola. Kaya hinila ko na si Lola papasok sa loob ng bahay. Panay ang ngiti niya habang binubuksan ang regalo ko sa kanya. Mga damit at iba pang gamit sa pagluluto. Hanggang sa naintriga ako tungkol sa maglolo na may-ari ng karinderyang katapat ng karinderya ni Lola. La, madalas po ba kayo nag-aaway ng matandang lalaking yun? Aba, oo. Halos araw-araw na lang. Kapag nagkikita kami, puro away. Bakit naman po? Dapat nga maging malapit kayo kasi pareho kayo ng negosyo. Balang araw, sabay pa kayong mawalan ng customer niyan kasi ang gulo nyo. Ay nako, kahit kailan, hindi na kami magkakabati ni Neryo. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin noon, akala niya ba papatawarin ko pa siya? Ginawa noon? Ano pong ginawa niyo sa inyo? Alam mo kasi iho, yang si Neryo, dating kasintahan ko yan. 5 taon kami. Mahal na mahal namin ang isa't isa at nagpaplano na kaming magpakasal. Yun naman pala may pinagsamahan naman pala kayo. Pero natuklasan ko na inaahas pala siya ng kaibigan ko. At itong si Neryo, nagpapaahas din. Ayun, nabuntis ang kaibigan ko at yun ang pinili niya. Mga walang hiya talaga. Kaya sinabi ko sa sarili ko, hanggang sa kabilang buhay, dadalhin ko ang galit ko sa kanila. Kaya pala. May rason din kung bakit nanggigigil kayo sa inis dun sa matandang lalaki na yun. Pero kinarma din ng walang hiyang Neryo. Iniwan ng babae. Alam mo kasi, babaero yang si Neryo. Hindi ata nakatiis yung asawa niya. Kaya ayun, umalis ng walang paalam. Bakit parang masaya pa po kayo na nasira ang pamilya nila? Lola naman, ang sama naman po ng ugali nyo. Kasi nga, kinarma sila. Kaya masaya ako. Napailing na lang ako at niligpit ang mga gamit ko para mahiga sa kwarto. Isang umaga, inutusan ako ni Lola na pumunta sa palengke para bumili ng rekado sa mga lulutuin niya. Hindi ko naman inaasahan na makikita ko roon ang dalaga at hirap na hirap itong buhatin ang mga pinamili niya. May dala akong motor, kaya inanyayahan ko siyang umangkas na lang sa akin. Bilang sundalo, madalas ko ring dala ang 45 kong baril na nilalagay ko sa aking maliit na bag. Miss, sumabay ka na sa akin. Mukhang nabibigatan ka na dyan sa dala mo Huwag na po. Salamat na lang. Huwag ka na maya. Magkatapat lang naman ang bahay natin. Ako nga pala si Nico. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Eileen. Mag-aabang na lang ako ng tricycle dun sa dulo. Baka kasi makita pa ako ng lola mo. Magalit pa siya sa akin. Alam mo, wag mo nalang pansinin yung mga matatandang yan kapag nag-aaway. May personal na rason ng mga yun. Pauwi na rin ako kaya sumabay ka na. Sayang din naman ang pamasahe mo, libre na lang to. Ha? Hindi ba mahirap kapag umangkas pa ako sa motor mo? Hindi, kayang-kaya ko. Tara na. Sige. Pasensya ka na pala sa mga sinabi ng lolo ko tungkol sa lola mo, ha? Ayos lang yun. Tsaka sila lang naman talaga nag-aaway. Ito naman si Lola, pati ikaw nadadamay pa. Kaya ako hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil iniwan ako ng nanay ko. Tapos, yung tatay ko naman, may bago ng pamilya. Kaya si lolo na lang ang nag-aruga sa akin mula noon. Hindi ko rin siya maiwan kasi siya lang ang inaasahan sa kalenderya. Dahil ba sa sinabi ni Lola kaya mo sinasabi yan sa akin? Bilib nga ako sa'yo kasi mahal na mahal mo ang lolo mo at hindi mo siya pinapabayaan. Kumapit ka na, alis na tayo. Pinaandar ko na ang motor at mabilis itong pinaharurot pa uwi sa amin.
Binaba ko si Eileen sa harap ng karinderya ni Lola at nakita ko agad ang matandang lalaki na lumapit. Si Lola naman nagdadabog na lumabas ng karinderya at taas baba kung tingnan si Eileen. Dali-daling binuhat ni Eileen ang mga dala niya para sana umalis, pero hinarang siya ni Lola. Hoy, anong ginagawa mo? Ang kapal naman ng mukha mong umangkas sa motor ng apo ko. Siya naman po kasi yung namilit eh. La, ang aga-aga naman po, bad mood na agad kayo. Nakita ko si Eileen sa palengke tapos hirap na siya sa bitbit niya. Kaya niyaya ko siyang sumabay sa motor. Ang sabihin mo, ginusto mo rin kumapit sa bewang ng apo ko. Toray, sumusobra ka na ha. Huwag mong pagsasabihan ng ganyan ang apo ko. Pagsabihan mo yung apo mo na lumayo sa manok, hindi yung siya pa mismo ang nagpapatuka. May trabaho yung apo ko. Wala kami pakialam kung ano pang trabaho ng apo mo. Itali mo yan sa palda mo para walang babaeng makalapit. Talaga, ang babaeng pwedeng makalapit sa apo ko ay si Elena, yung pinakamaganda dito sa atin at mayaman pa. Pwisit kang babae ka. Lo, tama na po. Awat na. Sige Nico, salamat. Si Lola naman kasi, inaaway mo na naman si Eileen. Kayo naman oh, dinadamay niyo pa yung ibang tao sa galit niyo sa lolo niya. Kawawa naman siya. Ikaw lang ang naawa dyan. Ako, hindi. Marami na ang nakatingin sa amin. At halos tumatakbo na si Eileen dahil sa sobrang hiya. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, nagdadabog si Lola. Ramdam ko rin ang inis niya dahil sa nakita niyang pag-angkas ni Eileen sa motor ko. Hinayaan ko na lang siya at nagmukmuk ako sa loob ng kwarto. Hapon na ako nakalabas pero hindi ko pa rin kinakausap si Lola kasi alam kong masama pa rin ang loob niya sa akin. Siya ang unang nagsalita. Pasensya ka na kanina kung napahiya ka sa mga tao. Hindi ko lang kasi mapigilan ang inis ko nang makita kong magkasama kayo ng babaeng yon. Hindi ko pa po lubusang kilala si Eileen, pero alam ko na mabait siya. Hindi niya deserve ang ginagawa niyo sa kanya. Isa pa, wala naman po kaming kinalaman sa naging issue niyo ng lolo niya kaya sana nga po, huwag niyo na kaming idamay. Maganda si Eileen, kaya hindi malabong magkagusto ka sa kanya. Ayoko lang na masaktan ka, katulad ng nangyari sa akin noon. Yang babaeng yan, may pagkamalandi kasi, kaya ayokong dumidikit siya sa'yo. Aakitin ka niyan, lalo na't alam niyang may pera ka. La, matanda na po ako kaya alam ko na po ang tama sa mali. Yung ginawa niyo sa kanya, hindi po tama. Siguro po, deserve ng lolo niya yon, pero sa Eileen, parang hindi po. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Pinapayuhan ko lang po kayo kahit mas matanda kayo sa akin. Pagpatawad na po kayo la, kasi hindi kayo makakakit sa langit kung may pot pa kayo sa puso nyo. Ay nako, bahala na. Basta hindi ko mapapatawad ang lalaking yon. Hindi na lang ako umimik para hindi na humaba pa ang usapan naming dalawa. Makalipas ang ilang araw, palihim kaming nag-uusap ni Eileen. Kapag dumarating ang lolo at lola namin, nagpapanggap kaming parang hindi nag-uusap. Hanggang sa niyaya ko siyang pumunta sa plaza para magmeryenda. Sumama naman siya sa akin at ang saya niyang kasama. Napag-usapan din namin ang tungkol sa trabaho ko. Mahirap kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. Nung nakaraang taon, sinabak ako sa gera. Sa awa ng Diyos, nakaligtas ako. Pinapasa Diyos ko na lang ang lahat, lalo na kapag nasa bakbakan ako. Alam mo bang pangarap ko ding maging pulis dati? Kaso ang sabi ni Lolo, delikado raw, kaya hindi na lang ako tumuloy nun.
Yung ipon ko para sa pag-aaral, ayun, pinuhunan namin sa karinderya. Mabuti naman at hindi nauubos ang pasensya mo sa lola ko. Hindi naman. Sila lang naman ni Lolo ang madalas na nag-aaway. Nadadamay lang ako kasi palagi ako nandun at umaawat. Ayaw pa naman nilang inaawat sila. Alam mo bang dati silang magkasintahan ng lolo mo? Matagal ko nang alam yun. Kaya naiintindihan ko ang galit ni Aling Duray sa kanya. Ang bait mo naman. Naku, kung ibang babae lang yan, baka matagal nang minura ang lola ko. Hindi naman ako lumaking bastos, Nico. Tsaka, siguro, nasanay na rin ako. Habang nag-uusap kami ni Eileen, bigla akong napatingin sa likod ko. At ayun, nakita ko si Lola, kasama ang lolo ni Eileen. Mahina kong tinapik si Eileen at itinuro ko ang dalawang matanda. Pareho silang mukhang galit, kaya dumistansya ko ng konti sa dalaga. Sino naman na nagsabi sa yung lalaki ka na ipapasyal mo ang apo ko, ha? Mang Neryo, wala naman po kaming ginagawa ni Eileen. Huwag ang apo ko ang pagsabihan mo, kundi ang apo mo. Kasalanan niya yan. Kababae niyang tao, sumasama sa lalaki. Talaga? Kinakampihan mo pa talaga tong apo mo? Kung hindi siguro niya niyaya si Eileen, di naman sasama yan. Kaya nga si Eileen ang may kasalanan. Isa pa, matinong lalaki tong apo ko. Hindi kagaya mo. Tara na, Nico. Umuwi na tayo. Iwanan natin ang mga hampas lupang yan dito. Sampalin kita dyan eh. Subukan mo. Sige, sampalin mo ako. Akin na kayang bibig mo, nagmasampal ko. Lolo, tama na po. Sa bahay na po tayo mag-usap. Pinagtitinginan na naman po tayo eh. Hinila ko rin si Lola palayo sa plaza ng araw na yon. Pinalipas muna namin ni Eileen ang galit na mga matatanda bago kami ulit nag-usap. Hanggang isang araw, may isang lalaking dumating sa karinderya ni Lola. Pinatawag din niya sina Eileen at Mang Neryo. Pasimple akong ngumiti kay Eileen at ngumiti rin siya pabalik. Nakita ata yun ni Lola. Mahina niya akong kinurot sa tagiliran. Kaya ako nandito, Aling Doray, Mang Neryo. May ibabalita ako sa inyo. Bukas, may gaganapin na cooking contest sa kabilang bayan. Araw-araw naman kayo nagtatalo kung sinong pinakamagaling sa inyo magluto. Kaya sumali na kayo. Kinuhanan ko na kayo pareho ng ticket. Sa kabilang bayan, doon ba yun sa San Fernandez? Di ba malawak ang madadaanan doon? Ay sayang, gusto ko pa naman sana. Kaso, mahal ang bayad sa bangkero. Ang sabihin mo, natatakot ka lang na makalaban ako sa cooking contest. Dahil alam mong matatalo kita. Ako, matatakot sa'yo. Abat, akin na ang ticket, Julian. Pupunta ako doon. Ikaw na ang bahalang maghanap ng bangka. Ayos na po, may nakausap na akong taga San Fernandez. Siya ang magsasakay sa atin papunta doon. Eileen, maglikpit ka na at pupunta tayo ng San Fernandez ng maaga. Kung para sa dalawang matanda, ay laban ang pupuntahan nila. Para sa amin ni Eileen, isa itong malaking pabor dahil magkasama kami. Ako ang tagabitbit ng mga dala ni Lola. Iisang bangka lang din ang sinakyan namin papunta sa bayan. At isang kubo lang din ang inupahan namin kasi wala nang bakante. Paano ba yan? Baka ma-high blood ka na naman sa inis ngayon dahil magkasama tayo dito. Sana dinala ko na lang ang tent ko para doon na kami matutulog ng apo ko sa labas. Di doon kayo matulog ng apo mo. Akala mo naman may pakialam kami sa'yo. Kahit ngayon lang po, magkasundo naman po kayong dalawa. Tumigil ka nga, Eileen. Ikaw, masyado kang pakyut sa apo ko. Ano ba naman po yan? Di ba napag-usapan na natin to? Huwag mo naman inaaway sa Eileen. Saka nga pala, si Kuya Julian, saan siya matutulog?
andun sa pinsan niya. Alangan namang makisiksik pa yon dito sa atin. Nang sumapit ang gabi, dumulog na kami sa barangay hall para suportahan sina Lola at Mang Neryo sa cooking contest. Gabi ginanap ang contest at magkatabi kaming naupo ni Eileen sa harap ng entablado. Habang nagluluto ang dalawa, panay ang pukol nila na masamang tingin sa isa't isa. Parang may sarili silang laban bukod sa mismong contest. Bigla na lang nag-brown out. Nagsigawan ang mga tao sa paligid. Mga 10 minuto rin bago bumalik ang ilaw. At saka lang muling nagpatuloy ang paligsahan. Isa-isa nang tinikman ng mga hurado ang hinanda nilang dinuguan. Lahat kami nakatingin sa kanila habang naghihintay ng anunsyo. Pero ang masaklap, walang nanalo sa kanilang dalawa. Parehong talo. Umuwi ang dalawang matanda na may sama ng loob. Nakakainis naman yung mga hurado na yun. Bakit ba sila nagpa-contest kung may favoritism din pala? Kaya nga sa tingin ko, may pabor talaga ang mga hurado sa mga taga rito. Kaya sila ang nanalo. Sayang ang oras at nagastos nating pera. Bokya lang pala tayong dalawa. Kung alam ko lang na ni isa walang makakapasok sa atin sa top 5, di sana nagpahinga na lang ako sa kubo. Hayaan mo, makikiusap ako kay Kapitan na magpa-contest din sa barangay natin. Pero lahat ng sasaling taga rito, hindi isasali sa top 5. Gusto mo talagang gumanti sa kanila, no? Aba oo, hindi ako papayag na mapahiya ng ganun lang. Himala, at nag-usap kayong dalawa ng matino ngayon ha? Kaya nga kung ganyan lang sana kayo palagi, di mas maganda. Walang gulo, walang murahan. Kinabukasan, maaga kaming nagligpit ng gamit para makauwi na sa lugar namin. Pero bago pa kami makaalis, biglang dumating si Kapitana at hindi kami pinayagang umalis. Nagtaka kaming apat at agad na nagtanong sa kanya. Doon niya ibinulgar ang balita. Isa raw sa mga hurado kagabi na yanggaw. Ayon sa Kapitana, sumuka ito ng itim na likido matapos matikman ang isa sa mga putahe. Nangilabot ako. Tumindig ang balahibo ko nang mapagtantong may aswang palang sumali sa cooking contest. Basta. Kung yanggaw-yanggaw pag-uusapan na yan, wala kaming alam dyan. Hindi kami mga aswang, no? Kaya nga, ay nako Kapitana, ayos-ayusin mo nga yung pambibintang sa amin. Hindi ko naman kayo pinagbibintangan. Pero kasi, kasali kayo sa contest kagabi. Dito na muna kayo sa loob ng 2 araw. Kailangan pa naming malaman kung kaninong putahe sa tumikim para maliwanagan ang lahat. Ay, hindi kami mabubuhay dito. Sino magpapakain sa amin habang nandito kami sa lugar nyo, ha? Kaya nga po, magtawag na lang kayo ng albularyo para malaman nyo na kung sino ba talagang aswang sa contest. Hindi nyo po kami pwedeng pagbawalan kasi may mga gawain kami sa buhay namin. Naiintindihan ko naman kayo, pero bawal po talaga. 2 araw lang naman. Hayaan nyo, ako na ang bahala sa pagkain nyo habang nandito kayo. Siguraduhin mo lang, Kapitana. Kasi pag kami namatay sa gutom, talagang mumultuin kita. Wala kaming nagawa kundi ang pumayag sa gusto ni Kapitana. Hanggang isang gabi, maagang nagpahinga ang maglolo. At si Lola naman ay mahimbing na rin ang tulog. Pero ako, halos hindi mapakali. Pakiramdam ko, may mga matang nakatitig sa bawat kilos ko. Lumabas ako ng kubo at napatigil. May nilalang sa harap ng pintuan. Macho ang katawan, maputi ang buhok at mapula ang mga mata. Malakas kong sinara ang pinto
kaya nagising silang tatlo. Ano ba naman yan, Nico? Ba't ka nagdadabog? Oo nga, Apo. Ano bang problema? May nakita ko sa labas. Halimaw. Halimaw? Anong klaseng halimaw? Maitim ang katawan tapos mapula yung mga mata at may maputing buhok. Hindi kaya. Aswang yon. Yan din ang kutob ko, Doray. Kailangan natin makaalis dito bukas. Baka mapatay tayo ng aswang na yan. Pero paano naman tayo makakaalis? Sinabi ni Kapitana, 2 araw pa tayo dapat dito. Bahala na. Basta aalis kami bukas kasama ang apo ko. Kinaumagahan, maaga pa lang, ay dumating na si Kuya Julian sa bahay at ipinaalam sa amin na pumayag na si Kapitana na umuwi na kami. Dahil doon, nagmadali kami at niligpit na ang mga gamit namin. Habang abala ang lahat, kinausap ko si Kuya Julian tungkol sa nilalang na nakita ko kagabi. Nagulat ako sa inamin niyang matagal ng sikreto ng barangay. Matagal ko nang alam na may aswang na umaatake rito. Pero hindi ko na lang sinabi. Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari sa atin. Ano? Pero ayos lang naman. Ang mahalaga, makakauwi na tayo. Walang nasaktan sa atin. Kung nakita mo lang siguro kagabi yung nilalang na yun, talagang sisigaw ka sa takot. Sa tagal ko naging sundalo, kahit saan kami maasay, wala pa akong nakitang ganun. Aswang yun, Nico. Aswang ang nakita mo. Tara na, Nico. Puntahan na natin yung lawa. Sana dumating na yung bangkerong lalaki. Tara na, Julian. Sige po. Nakontak mo na ba yung bangkero, Aileen? Oho, sabi niya sa akin, hintayin na lang daw natin siya. Di ba buti pa, tuda lang tayo maghintay sa lawa. Para pagdating niya, sakay na agad tayo. Pagdating namin sa lawa, umupo kami sa gilid para hintayin ang bangkero. Tahimik lang ang paligid at ini-enjoy na sana namin ang hangin nang biglang kumabol si Kapitana Martha. Hingal na hingal siya nang makalapit siya at may dala siyang sobre. Gusto raw niyang humingi ng tawad, lalo na't isa si Lola sa napagbintangang nangyanggaw sa barangay nila. Pasensya na talaga, Aling Doray. Hindi na kayo dapat nadamay sa gulo. Ito po ang 5,000. Para sa inyo at kay Mang Neryo. Kabayaran po to dahil sa pag-abala namin sa inyo. Maraming salamat talaga, Kapitana. Kahit papano, nabawasan ang sama ng loob namin. Walang anuman po. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi nyo. Julian, maraming salamat din sa'yo. Dahil sa'yo, may lumahok sa contest dito sa barangay natin. Wala yun, Kapitana. Magagaling talaga sila magluto, kaso malas lang talaga, di pinalad. Wala tayong magagawa. Hindi naman tayo ang mga hurado. Pero salamat pa rin. Kamusta na po pala yung huradong nayanggaw? Nagamot na siya ng albularyo. Napag-alaman namin na yung nilaga ang kinain niya. Yung niluto ni Aling Maymay. Pero wala ring naniniwala na si Aling Maymay ang nangyanggaw. Kasi kilala siya rito sa amin. Matagal na siyang respetado. Kung hindi siya, di sino po? Basta, malakas ang kutob namin na may naglagay ng yanggaw sa pagkain. Posibleng sinadya yun. Gusto nilang sirain ng contest at makapangyanggaw pa. O siya, kailangan ko nang bumalik sa barangay. Maraming salamat ulit. Salamat ulit, Kapitana. Nang makaalis si Kapitana, napatingin ako sa lawa. Tahimik. Wala pa rin akong nakikitang bangkang paparating. Habang lumilipas ang oras,
Unti-unting bumababa ang araw. Hanggang sa tuluyang dumilim. Hindi pa rin dumating ang bangkero. Nawalan kami ng pag-asa. Dahil wala na kaming magawa, napilitan kaming bumalik sa kubong inupahan namin. Pakiramdam namin, isa-isa na kaming nilalapitan ng mala sa lugar na to. Hayop yung bangkerong yun. Sabi maghihintay lang. Asa na siya ngayon? Hayop talaga yung lalaking yun. Tinawagan na eh. Kailangan na natin makauwi pero ni anino niya wala. Ang sabi niya po sa akin, papunta na raw siya. Ano kaya nangyari at hindi siya nakarating? Ano pa? Di sinadya niyang hindi tayo sunduin. Baka balak pa tayong ipaubaya sa aswang dito. Parang gusto niya tayong ipain. Grabe talaga. Hindi na nga tayo nanalo sa contest. Tapos, ganito pa. Mukhang dito pa tayo mamamatay. Huwag po kayo mag-alala. Hanggat nandito ako, walang aswang ang makakapanakit sa inyo. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo. Yun nga ang kinakatakot ko, Apo. Isa kang sundalo. Kaya ayokong mapahamak ka ng dahil lang sa halimaw na yan. May dala akong proteksyon. Alam ko kung paano labanan ng mga nilalang na yan. Hindi nila tayo basta-basta mapapatumba. Gumagabi na eh. Ang mabuti pa siguro, bumalik na lang tayo sa bahay ng pinsan ko. Magsisiksikan tayo dito kung dito pa ako matutulog. Pangatlong gabi na namin sa kubo. Nakaupo lang si Mang Neryo at halatang hindi mapakali. Bigla kaming nagulat nang may bumuhat sa bubong ng kubo at itinapon ito sa lupa. Sobrang lakas ng nilalang dahil nagawa niyang tanggalin ang buong bubong. Napasigaw si Lola at si Aileen nang makita nila ang nilalang na una ko nang nakita. Mapulang mata, maputing buhok at ngiting nakakakilabot. Bigla nitong sinalakay si Lola. Anak ng... Doray! Hayop kang aswang ka! Anong ginawa mo kay Doray? Apo, may sugat ako. Kumalma lang po kayo. Mayon ko na muna kayo dito. Hahabulin ko ang aswang sa labas. Nico, wag na. Baka mapahamak ka pa. Hindi ako pwede magpadaig sa takot. Tsaka meron ako nito. Isang rosaryo. Takot ang aswang dito kaya alam ko matatalo ko siya. Huwag mo nang habulin ang aswang. Baka kung anong magyari sa'yo. Tsaka yung lola mo. Duguan. Ikaw na ang gumamot. Takot ako sa dugo. Makinig ka, Nico. Hayaan mo na ang aswang. Hindi mo kabisado ang lugar na to. Pwede ka niyang iligaw para mas madali ka niyang mapatay. Sige, tamang-tama. Dala ko naman ang mga gamot ko para sa sugat. Anak na, paano pa tayo makakatulog dito kung wala na tayong bubong? Ayusin na lang natin bukas. Tsaka maghahanap na rin tayo ng ibang bangkero para makalis na tayo dito. Kinabukasan, inutusan ni Mang Neryo si Kuya Julian na maghanap ng bangkero na makapaghahatid sa amin paalis ng baryong yon. Pero pagbalik niya, wala siyang nakita. Ayon sa kanya, lahat ng tao ay natatakot mamangka dahil ang sabi-sabi, hindi lang sa lupa nanliligalig ang aswang, pati sa tubig. At kahit sa umaga, umaatake ito. Sakto namang dumating si Kapitana Martha sa kubo matapos mabalitaan ang nangyaring pagsalakay. Napansin niya agad ang sitwasyon. Wasak ang bubong ng kubo. Kapitana, maawa ka naman sa amin. Ikaw na ang kumausap sa mga marunong mamangka. Kung maaari, ihatid na lang nila kami sa kabilang baryo. Kapag tumagal pa kami dito, baka mamatay kaming apat. Nakiusap si Julian sa ilang bangkero, pero lahat sila tumanggi. Sinabihan ko pa nga sila na magbabayad ako ng 5,000 para lang ihatid kayo. Pero wala talaga akong magawa kung ayaw nila.
Pero huwag kayong mag-alala. Tatawag ako ng tao para tumulong mag-ayos ng bubong nyo. Ikaw ang kapitana ng barangay na to, kaya imposibleng wala kang ibang paraan. Sa totoo lang, kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin nabibigyan ng hustisya ang mga sinasalakay ng aswang. Hindi mo masisisi ang mga tao kung ayaw nilang mamangka. Kaligtasan ng pamilya nila ang iniisip nila. Huwag niyo pong sisihin si Kapitana. Pero may pakiusap lang sana ako. Kung may alam po kayong bangka na pwede naming maupahan para lang makaalis dito, tulungan niyo po kami. Magbabayad kami kahit magkano, basta makaalis lang kami. Sige, susubukan ko. Pero kung wala akong mahanap, pagpasensyahan nyo na. At isa pa, Miyerkules ang araw ng balik ng bangkero na sinakyan nyo papunta rito. Baka sakaling dumaan siya at maisakay kayo pa uwi. Anak na, linggo pa lang ngayon eh. Maghihintay pa kami ng ilang araw para lang makaalis dito. Hindi niyo ako masisisi. Kayo ang may kagustuhan na pumunta dito at sumali sa contest. Kaya nga po, hindi naman po namin kayo sinisisi. Ang sa amin lang, baka may tulong pa po kayo para makaalis kami dito. Kapitana, ayoko pong mamatay sa baryo na to dahil sa aswang na yan. Sino ba sa atin ang hindi natatakot sa aswang na yan? Pare-pareho lang tayong natatakot. Sa ngayon, magdasal na lang muna tayo. Nang maramdaman kong umiinit na ang tensyon sa pagitan ni na Kapitana at Mang Neryo, sabay namin silang inawat ni Aileen. Pinagtulungan naming ayusin ang bubong ng kubo at natapos din namin yon bago magpakipsilim. Nagbigay ng konting pagkain si Kapitana, pero hindi yun sapat para sa aming apat. Buti na lang, sagot ng pinsan ni Kuya Julian ang pagkain niya, kaya hindi na siya nakihati sa amin. Kinabukasan, niyaya ko si Aileen na magtungo sa kagubatan para maghanap ng kahit anong makakain, kahit mga prutas man lang. Pumayag naman ang lolo nito na sumama sa akin ang dalaga. Aileen, natatakot ka pa rin ba hanggang ngayon sa aswang? Oo, syempre. Ikaw ba? Alam kong sanay ka sa mga bakbakan, pero iba pa rin pag aswang ang kalaban. Oo nga eh. Batak na batak ako sa training pero ewan ko ba. Hindi ko siya matamaan nung binaril ko. Sobrang bilis niyang umiwas. Akala ko nga takot ang aswang sa bala, lalo na yung hindi pa pumuputok. Pwede kaya gawing panangga yung mismong bala? Pero sa totoo lang, kahit nakakatakot ang pangyayari, may magandang naidulot din kahit papaano. Nakilala ko kayo. At parang nagkakabati na ang lolo mo at lola ko. Wala rin naman silang choice kundi magkabati eh. Alam nga namang mag-away pa sila sa ganitong sitwasyon, di ba? Malakas ang kutob ko. Pinlano ng bangkero na yun na iwan tayo dito. Sa tingin mo ba, isa rin siyang aswang? Parang gano'n na nga. Gusto ata nila, makain tayo. Bigla akong napatingala nang may nakita akong mataas na punong langka. May malalaking bunga na mukhang hinog na at mabango ang amoy. Kaagad ko itong inakyat at dahan-dahang pinitas ang isa. Pero may isang bubuyog na nakatira pala ron at kinagat ako sa mukha. Nabitawan ko ang langka kaya't nagkahiwa-hiwalay ito pagbagsak sa lupa. Dali-dali akong bumaba habang napapangiwi sa hapdi ng kagat. Pesting bubuyog yun, ang sakit kumagat. Paano ba naman kasi? Hindi ka nag-iingat eh. Ayan tuloy, nabulabog mo sila. Hala ka, Nico. Lumalabas na lahat ng bubuyog sa bahay nila. Sayang yun lang ka eh. Pero wala na tayong magagawa. Tumakbo na lang tayo, dalian mo. Teka lang. Dalhin natin yung ibang langka na pwede pa. Hayaan mo na, baka makagat ka pa. Ang dami nila. Tumakbo na tayo. Kailangan nating makahanap ng tubig. Kailangan nating lumusong doon para hindi nila tayo makagat. Ha? Anong koneksyon ng tubig sa bubuyog?
Basta, kailangan nating pumunta sa lawa. Ayun oh, dali! Ilublog mo pati ulo mo sa tubig. Ano? Sige na nga. Pagkarating namin sa lawa, agad kaming lumusong sa ilalim ng tubig. Makalipas ang ilang minuto, umahon si Eileen at agad akong sumunod. Wala na ang mga bubuyog, pero ramdam ko ang pamamaga sa mukha kong kinagat nila kanina. Parang niningkit ang mga mata ko ah. Naniningkit na nga. Pero ang mahalaga, nakatakas tayo. Kung hindi, buong katawan mo ang mamamaga. Para mo pala nalaman na makakatakas sa bubuyog ang pagsisid sa tubig. Yung lolo ko, simula bata ako, yan ang lagi niyang tinuturo. Pero sa tingin ko, hindi na tayo makakatakas sa nilalang na yan. Nilalang? Anong nilalang? Ayun oh, ang aswang. Halos hindi ako makapaniwala na makakita ng aswang. Tirik na tirik pa ang araw noon. Doon naging mas malinaw ang itsura niya at mas lalo akong kinilabutan. Ito ang aswang na sumalakay at sumira sa bubong namin. Kaagad kaming umahon ni Eileen mula sa tubig at sabay kaming tumakbo ng mabilis. Pero patuloy pa rin niya kaming hinahabol. Kinuha ko ang baril ko sa tagiliran. Kinasa ito. At agad kong pinutukan ng aswang. Tinamaan ko siya sa liig. Natumba ito. Napatay mo na ata siya, Nico. Tara, lapitan natin. Kailangan natin masigurado. Ngayon lang ako nakakita ng aswang na kaya magpakita kahit tirik ang araw. Merong mga aswang na takot sa liwanag ng araw. Pero meron ding hindi. Iba-iba ang kakayahan at kahinaan nila. May mga aswang na lumalakas tuwing kabilugan ng buwan. Pero meron din namang humihina kapag natatamaan ang liwanag nito. Isa to sa mga malalakas na klase. Diyan ka lang. Ako nang lalapit. Mag-iingat ka, Nico. Alam ko ang ginagawa ko. Mas mautak pa ang ibang kalaban ko kaysa rito. Pero napapatumba ko pa rin. Paglapit ko sa aswang, pinatihaya ko siya at sinipa ang kanyang mga paa. Hindi siya gumalaw. Nakatutok lang ang baril ko sa kanya habang dahan-dahan akong lumalapit. Pero bigla itong dumilat. Isang mabilis na atake ang ginawa niya. Dahilan para matumba ako. Nabitawan ko ang baril ko. Hinila niya ako at bigla akong ginilitan sa leeg gamit ang mahahaba niyang kuko. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Eileen sa pangalan ko. Pagkatapos noon, bigla siyang tumakbo palayo. Nico! Ayos lang ako. Huwag kang magalala. Kailangan natin makabalik sa kubo para magamot ko tong sugat ko sa leeg. Ang daming dugo. Nico, patawarin mo ako. Wala akong nagawa para iligtas ka. Natatakot din kasi ako sa aswang eh. Naiintindihan kita. Ako nga dapat ang magliligtas sa'yo. Hindi baliktad. Tara na, umuwi na tayo. Oo, aalalayan kita para makauwi tayo kaagad. Malas talaga ang lugar na to. Sobrang malas. Hindi malas ang lugar na to, kundi sinasalot lang ng mga aswang. Ang buong akala ko patay na siya. Pero nagkunwari lang pala siyang napuruhan para makahanap ng tiyempo para umatake. Ikaw kasi, nilapitan mo pa. Dapat umalis na lang tayo kaagad. Damang-dama ko ang pag-aalala ni Eileen para sa akin. Sobrang hapde at sakit ng sugat ko. Pinunit ko na lang ang dulo ng damit ko
para maitapal at maitali sa leeg ko. Pagbalik namin sa kubo, sinalubong kami ni Lola. Sobrang nag-aalala at napaiyak pa si Lola. Si Aileen ang naglinis at gumamot ng sugat ko. Kasi si Mang Neryo may phobia sa dugo. Huwag na ho kayong umiyak la. Maliit na sugat lang to. Ang laki-laki ng sugat mo, Nico. Alam kong nagpapanggap ka lang na hindi masakit. Bakit ba kasi kayo umalis? Ikaw ang nagyaya sa kanya, Aileen, di ba? Hindi po. Siya po yung nagyaya sa akin. Ayun na naman kayo, nagsisisihan. Walang kasalanan si Aileen. Ang may sala, yung aswang. Kailangan po natin magtulungan para makalis tayo ng buhay sa lugar na to. Huwag niyo na pong pairalin ng init ng ulo niyo. Natatakot lang naman ako. Baka kasi magka-infeksyon ka pa. Hindi ho, kaya ko to. Ayos lang talaga ako. Lintik na kapitana yang si Marta. Mananagot talaga siya sa akin. Bakit naman po si Kapitana ang sisisihin niyo? Ikaw talaga, Doray. Pag inaway mo yun, mas lalo hindi tayo tutulungan nun makaalis dito. Dapat, kada punta niya rito, magmakaawa tayo. Pasasan ba tutulungan din niya tayo? Umaasa ka pa talaga. Paano kung isa rin siyang aswang? Baka gusto niya lang tayong ipakain. Ang dami mong sinasabi. Huwag ka magbintang, pwede ba? Tanghali nang dumating si Kapitana sa kubo. May dala siyang lunas para sa sugat ko. Ayon sa kanya, si Kuya Julian ang nagsabi sa kanya ng nangyari. Sa itsura niya, parang naaawa siya sa akin. Pero hindi ako kumbinsido. Parang naiintindihan ko na rin ang ibig sabihin ni Lola. Baka nga may dahilan kung bakit ayaw kaming tulungan ng Kapitana. Tignan mo to. Muntik nang maputol ang leeg ni Nico dahil sa aswang. Saka ba makakakita ng aswang na umaatake kahit tirik ang araw? Maawa ka naman sa amin. Tulungan mo naman kaming makauwi. Hanggat walang bangkero na dumarating, hindi kayo makakaalis dito. O kung gusto nyo talaga, lumangoy kayo hanggang sa kabilang baryo. Wala ka rin palang kwentang kausap. Sa tingin mo ba ay kakayanay naming lumangoy ng ganun kalayo? Oh, ayun naman pala eh. Kaya maghintay na lang kayo. Ang totoo niyan, kaya ayaw mong paalisin kami dito, ay dahil gusto mo kaming ipakain sa mga aswang. Ano? Ako pa ngayon ang masama? Tama na. Parang awa mo na, Kapitana. Baka may koneksyon ka na may bangka. Pakiusap naman. Wala talaga. Hindi kayo titigilan ng mga aswang hanggat hindi nila kayo napapatay. Kayo na lang ang mga dayong natitira dito. Yung iba, ilang araw nang nagsilikas. May telepono naman kayo. Tumawag na lang kayo sa mga kaanak nyo para sunduin kayo. Dahil yun naman talaga ang plano nyo. Ipakain kami sa aswang. Hindi totoo yan. Nagkakamali kayo. Isa ka rin po bang aswang kagaya nila? Kung hindi po kayo aswang, siguradong may paraan kang paalisin kami rito. Pero pinipigilan mo lang kami. Kailangan ko nang umalis. Ito nga pala ang gamot sa sugat mo, Nico. Gamitin mo yan para mas mabilis humilom ang sugat mo. Kapitana, sandali lang! Wala kayong maaasahang tulong mula sa akin. Walang iya ka. Sana hindi ka nalang binoto ng pamilya ko. Hindi ka rin pala maaasahan. Isa ka pa, Julian. Alam mong may aswang na dito, pero dinala mo pa rin sila. Ikaw ang dapat sisihin, at hindi ako. Pagkaalis ni Kapitana, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Tahimik lang kaming lahat, nakatitig kay Kuya Julian. Kita sa mukha niya ang pagsisisi. Parang iiyak na habang nakatingin sa amin. Hindi rin namin siya masisisi. Lahat kami, pare-pareho lang ang pinagdadaanan. Pero bigla siyang nangako ng isang bagay. Hayaan nyo.
Ako na maghahanap ng taong pwede magatid sa atin paalis dito. May kamag-anak ako dito na may bangka. Pagmamakaawa na ako sa kanya. Puntahan at kausapin mo na siya ngayon din. Nakausap ko na siya kahapon pero tumanggi siya. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Unang beses yung tumanggi sa pabor ko. Nasaan ba ang bahay ng pinsan mo? Sa tabi ng daungan ng mga bangka. Mamayang gabi ako pupunta para walang makakita sa akin. Pakiramdam ko, may nangyayaring kakaiba dito. Parang may nagpaplano talaga na huwag tayong paalisin. Parang kinausap nila lahat ng may bangka para tumanggi sa atin. Yung mga kamag-anak mo, wala ba silang alam sa mga nangyayari? Sabi ng pinsan ko, mas ligtas daw ako kung sa bahay nila ako. Ewan ko, nagtaka rin ako. Ikaw lang ang gusto nilang isalba mula sa aswang, Julian. Sisikapin ko. Gagawa ko ng paraan para malutas tong problema. Kinagabihan, umalis si Kuya Julian. Sabi niya, babalik siya kaagad pagkatapos niyang kausapin ang pinsan niya. Pero lumipas ang 3 oras, hindi pa rin siya bumabalik. Kaya napagpasyahan kong sunduin na lang siya kasama si Eileen. Hindi pumayag agad si Lola. Pero wala na rin siyang nagawa nang nagpumilit ako. Doon ata banda ang daungan ng bangka. Malapit sa basketball court ng baryo na to. Dalian na lang natin. Baka sinusundan na tayo ng aswang. Suot ko ang rosaryo ko. Kahit papano, may proteksyon tayo. Miko, tingnan mo yun oh. Parang may taong nakabulagta sa gitna ng daan. Walang saplot. Patay na yata yan. Oo nga, tignan natin baka buhay pa. Huwag na. Baka aswang yan. Baka bigla ka na namang atakihin. Tao siya. Ramdam ko. Tignan mo, parang may dugo pa sa katawan niya. Hindi masamang tumulong, Eileen. Pero pinag-aalala mo ko eh. Kung aswang man yan, masusunog siya kapag nakita ang rosaryo ko. Kaya kampante ako, hindi niya ako masasaktan. Ako nang lalapit. Kung sakaling may mangyari sa akin, tumakbo ka kaagad. Iligtas mo ang sarili mo. Hinanda ko ang baril ko at dahan-dahang nilapitan ang lalaking walang malay na nakabulagta sa daan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sino siya. Si Kuya Julian. Puno ng kalmot ang dibdib, likod at braso niya. Dumadaloy ang dugo mula sa malalim na sugat. Kaya agad akong lumuhod sa tabi niya at pinulsuhan siya. Si Kuya Julian to. Tulungan mo ko, Eileen. Humihinga pa siya. Ano? Teka. Anong nangyari sa kanya? Kaya pala hindi siya bumalik kaagad. May masama palang nangyari. Ikakarga ko siya sa likod ko. Dali natin siya sa kubo. Kailangan natin malaman kung ano nangyari sa kanya. Halata namang sinalakay siya ng aswang eh. Pero ang pinagtataka ko, bakit hindi pa tayo pinapatay? Parang sadyang atake lang ang ginagawa nila. Baka wala pa silang balak na kainin tayo. Malakas ang kutob ko. May inihahanda silang mas malala para sa atin. Ako na ang magdadala ng baril mo. Ikaw na ang bumuhat kay Kuya Julian. Hubot-hubad pa siya. Baka pasukin siya ng lamig. Pagdating namin sa kubo, agad kong ginamot ang mga sugat niya. Pinahiram ko rin siya ng damit. Ilang oras ang lumipas bago siya nagkamalay. Nanginginig siya sa takot. Kaya agad namin siyang kinausap. Pabalik na ako ng kubo. Pero biglang lumitaw ang aswang. Sinaktan ako. Pero hindi ako pinatay. Sinadya nila akong buhayin para sabihin, kapag hindi pa tayo nakaalis sa susunod na linggo, lulutuin tayo sa cooking contest. Ano? Cooking contest? Babaeng aswang ang umatake sa akin. At sa pagkakarinig ko sa boses niya, parang kahawig ni Kapitana. Kung gulo ang gusto nila, wala tayong magagawa kundi lumaban. Mamamatay na lang din tayo, itibigyan natin ng saysay. Eileen, bukas ng umaga, bumili ka ng asin at bawang sa palengke.
Sigurado po ba kayo na may nagbebenta pa ng bawang at asin dito? Ang balita ko, mahigpit na ipinagbabawal ang magpasok ng asin sa lugar na to. Wala tayong laban sa mga aswang na yan. Kaya natin silang labanan kung magtutulungan tayo. May isa pa akong reserbang baril dito. Sino ba sa inyo marunong gumamit nito? Ako na lang. Sisiguraduhin kong sa ulo ko tatamaan ng litik na aswang na yan. Sa tingin ko, tumakas na rin ang pinsan ko. Wala na sila sa bahay nila nang makarating ako. Kung kailangan natin gamitin ng puwersa ang mga may-ari ng bangka para makatakas, gagawin natin. Nag-aalala na siguro ang kamag-anak ko sa bahay nila. Kailangan ko nang bumalik doon. Kaya mo ba, Kuya Julian? May mga sugat ka pa eh. Kaya ko to. At may baril naman ako. Aileen, sa'yo na ang rosaryong to. Salamat. Umalis si Kuya Julian ng gabing yon sa kubo. Lumipas ang 2 araw. Doon na nagsimulang magputol ng kawayan si Mang Neryo sa likod ng kubo. Kita kong pinutol niya ito sa habang 5 metro, tapos pinatulis niya ang dulo. Gagawin daw niya itong panangga laban sa mga aswang. Pagsapit ng gabi, nagkatotoo ang babala ng kapitana. Hindi nga kami tatantanan ng mga aswang. Napailing ako habang sumisilip sa siwang ng dingding. Ang dami nila. Mas marami pa sa inaasahan ko. Sanay akong sumibat ng baboy ramo noon. Iisipin ko na lang, isang sibat tong hawak kong kawayan. At ang mga aswang, mga baboy ramo rin. Magagawa ba nating pumatay ng aswang gamit ang kawayan lang? Oo, isa to sa mga mabisang panlaban sa kanila. Handa na rin akong lumaban. Kahit mamatay pa ako. Basta mailigtas lang kayo. Pero Nico, kung sakaling malasin ako ngayong gabi, sikapin mong makaalis kayo dito. Walang mamamatay sa atin ngayong gabi. Kaya pala naisip kong dalhin tong machine gun na to. Mukhang madugong labanan talagang pupuntahan natin dito. Machine gun ang laman ng bag mo? Oo. At ito naman ng 45 na baril. Ikaw nang gumamit niyan. Hindi ako marunong gumamit ng baril eh. Subukan mo, Aileen. Hindi pwedeng iaasa mong kaligtasan mo sa amin. Kailangan nating lumaban. Bigla naming narinig ang pagaspas ng mga pakpak mula sa itaas ng bubong. Pero hindi na namin sila hinayaang mauna. Lumabas kaming 4 ng kubo. Dala ang lahat ng armas na meron kami. Kinasa ko agad ang machine gun at pinaputukan ang mga aswang. Mabilis ding tinutusok ni Mang Neryo ng kawayan ang mga sumusugod na aswang. Si Aileen naman sumisigaw habang nagpaputok ng baril. At si Lola Doray hawak ang matulis na kawayan. Hindi man niya ito ibinabato, pero buo ang loob niya sa laban. Dadadak ang dugo sa lugar na to, pero hindi kami susuko sa inyo. Kung pinayagan nyo lang sana kami umalis, hindi nyo mararanasan ang walang tigil na putok ng sundalo. Layuan mo ko! Layuan mo ko! Hoy, aswang! Layuan mo si Aileen! Dito lang kayo sa likod namin magtago. Iha, mag-ingat ka. Marami sila, halos di na uubos. Sa tingin ko, ang buong barangay na to ay puno ng mga aswang. Sabay-sabay nila kaming inatake. Kahit maingat kami, talagang nakakalusot at nakakalmot nila kami. Pero maya-maya lang, kusang umatras ang mga aswang. Marami kaming napatumba. Pero alam naming hindi pa yon ang huling laban. Umatras din ang mga hayop na yun. Siguro akala nila matatakot tayo. Pero sugatan po tayong lahat. Balik na tayo sa loob ng kubo. Kailangan natin gamutin ang mga sugat natin. Maglagay kayo ng tela para di magka-impeksyon. Ay, nakakahina ng katawan ng labanang to.
Susuko na sana ako. Kaso, kasama ko ang apo ko. Kaya lalaban ako hanggang kamatayan. Yan din ang gagawin natin. Pero wag tayo maging kampante. Hindi natin alam kung sino talagang kalaban natin. Mas mabuti magdoble ingat. Lalo na sa mga taong kinakausap natin. Lalo na kay Kapitana. Mas mabilis nating matatalo ang mga aswang kung may asin at bawang tayo. Grabe ka, Nico. Ang daming natamaan na machine gun mo. Para kang bida sa isang pelikula. Hoy, Aileen, nasa gitna tayo ng laban. Pwede bang isang tabi mo muna yung kalandian mo? Kinabukasan, nagulat kami nang dumating si Kapitana sa kubo. Hindi na namin kinailangang sabihin ang mga nangyari. Dahil alam naming alam na niya. Wala rin kaming gana na humarap sa kanya. Napansin namin ang bitbit niyang eco bag na may plastic sa loob. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa. Kaagad na binuksan ni Lola ang bag. Asin! Bakit mo kami dinalhan ng asin? Yan lang ang maitutulong ko sa inyo. Kulang pa yan. Pero hahanap ako ng paraan para madagdagan ng asin at bawang. Ang gusto naming malaman, lahat ba na nakatira dito sa barangay mo, mga aswang? Bakit hindi ka makasagot? Sabihin mo na sa amin ang totoo. Wala ka nang maitatago. Napuksa namin ang ilan sa kanila. Hindi mo nakita ang bangkay nila kasi natunaw sila sa sikat ng araw. Huwag niyong banggitin kahit kanino na binigyan ko kayo ng asin at bawang. Ito na siguro ang huling dalaw ko dito sa kubo. Pero kung may pagkakataon, babalik ako para kumustahin kayo. Lumaban kayo para makaalis kayong buhay. Isa ka sa mga nagtatakip sa mga aswang. Alam mong mali, pero mas pinili mong manahimik. Pilihin mong maging mabuting tao, Kapitana. Kung natatakot ka, kami na mismong tatapos sa kinatatakutan mo. Tahimik na lumabas si Kapitana. Samantala, si Mang Neryo may naisip. Dinikdik niya ang bawang gamit ang bato at hinaluan ng asin. Nilagyan niya ng tubig sa kabinabad ng ilang minuto. Nang kumapit na ang alat at lasa sa tubig, ipinasok niya ito sa mga bote. Ang tubig na ito, halo ng asin at bawang, kagaya rin ng holy water. Kaya nitong sunugin at patayin ang mga aswang. Akin na ang isang bote, Neryo. 4 na bote lang ang nagawa ko. Isa-isa tayo. Gusto ko pa sanang gumawa para kay Julian. Pero kinulang na tayo sa asin at bawang. Ano kayang dahilan kung bakit binigyan tayo ni Kapitana ng mga pangontra sa aswang? Sa ginawa niya, isang bagay ang sigurado ako. Hindi siya aswang. Gusto niya tayong tulungan eh. Sa tingin ko, isa rin siya sa humihingi ng tulong para puksain ang mga aswang. Mga ordinaryong tao lang tayo. Paano natin sila mapupuksa? Swerte lang tayo kagabi na sugat lang ang inabot natin. Pero sa susunod, hindi natin alam kung makakaligtas pa tayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Handa kong isugal ang buhay ko para lang makaalis ang apo ko sa lugar na to. Nang sumunod na araw, inutusan ni Mang Neryo si Aileen na bumili ng asin sa palengke at mag-ingat. Sumunod naman si Aileen. Pagbalik niya, hingal na hingal ito at may dala siyang balita tungkol sa bangkero na matagal na naming hinihintay. Nakita ko siya sa palengke. Nilapitan ko agad siya at kinausap. Nagtangka pa nga siyang umiwas sa akin eh. Pero hindi ko siya tinantanan. Doon niya sinabi sa akin ang totoo. Hindi raw talaga siya umalis ng barangay na to. Ano? Ibig mong sabihin, nandito lang talaga siya sa barangay? Opo, dito rin daw po siya nakatira. Pinaliwanag niya kung bakit ayaw niya tayong ihatid paalis.
May isang lalaki raw na nagsabi sa kanya. At sino naman ang lalaking yon? Yun ang hindi niya masabi. Bigla na lang siyang tumakbo. Mukhang natakot siya. Sigurado ako, aswang ang lalaking yon. Siyang pumigil sa bangkero. Kung alam mo naman pala ang bahay niya, pwede natin siyang puntahan doon. Pwede bang mamayang hapon na lang? Masakit ng paa ko sa kakatakbo eh. Ang laki pala ng barangay na to. Sige, magpahinga ka muna. Pilitin niyo siyang sabihin kung sino yung lalaking pumigil sa kanya. Huwag niyo nang palampasin ang pagkakataong to. Opo, sisikapin ko, Paula. Pagdating ng hapon, pinuntahan namin ang bahay ng bangkero. Pero laking gulat namin sa nakita namin doon. Ang asawa niya, nakaluhod sa sahig, umiiyak habang yakap ang wala ng buhay na katawan ng lalaki. Marami itong kalmot at malalalim ang mga sugat sa leeg at dibdib. Sabi ng asawa, sinalakay sila ng aswang. Umalis na lang kami dahil hindi ko kayang tingnan ang ganong tagpo. Ang pinagtataka ko lang, bakit walang tumulong? Wala bang kapitbahay na nakakita? O nagkukunwari lang sila? Ang lakas talaga ng mga aswang. Baka humigop sila ng lakas mula sa araw. Baka natatakot din sila. O baka sila rin ay aswang. Pakiramdam ko, may kinalaman yung sinabi niya sa akin. Alam ng aswang na hahanapin ko kung sino ang pumigil sa kanya. Kaya siya pinatay. Oo, yan nga siguro ang dahilan. Ayaw ng aswang na mabisto natin siya, kaya inunahan na tayo. Nico, si Kapitana yon. Papunta siya sa bahay ng bangkero. Maghahatid lang yan ng kaunting tulong. Pero di ko alam kung totoo siyang walang alam. Pwede naman siyang humingi ng tulong sa lungsod para mapuksa ang mga aswang, pero wala siyang ginawa. Aileen, Nico, saan kayo galing? Sa bahay ng bangkero. Sayang, hindi namin siya naabutang buhay. Gusto lang sana naming malaman kung sino talaga ang pumigil sa kanya na ihatid kami sa kabilang barangay. Kawawa naman siya. Pinatay ng walang kalaban-laban. May awa pa kayo? Kung talagang concerned kayo, bakit wala kayong ginagawang aksyon? Sa tingin niyo ba makakaalis ako sa barangay na to? Mas malakas ang kapit ng mga aswang sa gobyerno kaysa sa akin. Kapitana lang ako. Siya, kakampi ng batas. Sino ba kasi ang aswang na yan? Sabihin mo sa amin para maatake ko siya kaagad. Hindi mo siya kaya. Mabilis siyang kumilos. Malakas ang pandinig. At higit sa lahat, may kapangyarihan siya. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa kanya, di ba? Yung bangka, nasa likod ng health center. Lumikas na kayo mamayang gabi. Dahil kung magtatagal pa kayo rito, baka hindi na kayo sisikatan ng araw. Meron bangka doon? Oo, gamitin niyo yun para makaalis kayo. Dali-dali kaming bumalik sa kubo at nakita namin doon si Kuya Julian. Sinabi ko agad sa kanila ang tungkol sa sinabi ni Kapitana. Masaya naman ang dalawang matanda. Sa wakas, makakaalis na kami. Nagpaalam si Kuya Julian para puntahan ang bahay ng pinsan niya. Kukunin daw niya ang mga gamit niya ron. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, pumunta kami sa likod ng health center. Nagyakapan kaming 5 nang makita naming may bangka nga roon. Palundag kaming sumakay at ako ang magmamaneho. Sa wakas, makakauwi na rin tayo. Oo nga, akala ko dito na tayo mamamatay. Salamat at may natitira pang kabutihan sa puso ni Kapitana. Makakaalis na tayo. Siguro naliwanagan na rin siya na mali ang ginagawa niya. Papaanda rin ko ng bangka bago pa tayo maabutan ng kung sino rito. Pagkarating natin sa atin, Lo, magluto tayo ng maraming dinuguan. Sigurado akong miss na yun ng mga tao.
Sige, magsisimula na ulit ang tagisan ng galing sa karinderya. Ito ang usapan. Kung sino ang unang maubos ang dinuguan, siya ang panalo. Sige ba? Ako pa talaga hinahamon mo, ha? Teka, sandali lang. Bakit ayaw umandar ng motor ng bangka? Napatigil silang lahat sa pagtatawanan nang marinig yun. Ilang beses ko pang sinubukang paandarin, pero wala. Pinagpawisan na ako, pero parang wala talagang pag-asa. Tinulungan ako ni Kuya Julian, pero kahit ubusin pa namin ang lakas sa pagpapaandar, ayaw pa rin gumana. Tiningnan ni Kuya Julian ang tangke ng gasolina. Doon namin nadiskubre na tuyong-tuyo pala ito. Ano to? Niloko tayo ni Kapitana. Pinaasa niya lang tayo. Buong malabo tayo makakaalis dito. Naisahan niya tayo. Sa tingin ko, nilinlang niya tayo para sa mga aswang. Ihanda niyo ang gamit niyo. Sigurado akong napapaligiran na tayo ng mga aswang ngayon. Bumaba na muna kayong lahat sa bangka. Bilisan niyo. Oho, Kuya Julian, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Pero ako, alam ko nang gagawin ko. Bigla akong pinutukan ng baril ni Julian sa balikat, kaya natumba ako. Lumapit naman si Lola sa akin. Nagtatakang nakatingin sa lalaki. Bigla itong ngumisi at tumawa ng malakas. Lumapit pa si Julian. Tinadyakan si Lola, kaya tumalsik ang matanda ng ilang metro. Tinapakan niya ang sugat ko sa balikat. Akala niyo ba talaga hahayaan ko kayong makatakas dito sa baryo ko? Kuya Julian, anong ginagawa mo? Sinasaniban ka ata ng masamang espiritu. Huwag kang magpapadaig, kami ang kakampi mo, hindi sila. Hindi ko kayo kakampi, kundi makaaway ko kayo. Si Marta, yung kapitana, asawa ko siya. Hindi ko naman sana alam ang balak niyang pagpapatakas sa inyo. Pero hindi niya man lang sinabi sa inyo na dapat isikreto niyo yun sa akin. Ano? Asawa mo si Kapitana? Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Nang malaman ko na pinagplanuhan ako ng asawa ko, doon ko pinatawag ang mga alagad ko. Habang kayo dito sa likod ng health center, ako mismo ang nagtanggal ng gasolina sa motor ng bangka para hindi kayo makaalis. Akala mo ba hindi namin alam na ikaw ang aswang? Alam ko na ikaw ang taong pumigil sa bangkero na ihatid kami sa kabilang baryo. Binanggit niya sa akin, kaya pinaghandaan talaga kita. Ang init! Lintik kang babae ka! Ikaw ang una kong papatayin! Ito pa ang sagot nagpapatay sa'yo. Bago tayo malis doon kanina, palihim ko nilagyan ng asin ng kawayan na yan. Tignan mo, umuusok na ang katawan mo. Ang nakakatuwa, akala mo kami ang naisahan mo, pero ikaw pala ang naisahan namin. Mga hayop kayo! Hindi mo ako mapapatay kapag sa likod mo ako tinarakan. Isa ka rin bobo! Ang kawayan na binunot niya sa likod, binaon niya sa tiyan ni Mang Neryo. Nang nakatalikod na siya, mabilis akong kumilos at binaril si Julian sa ulo. Pero nakailag ito at tumalon ng mataas. Napaiyak si Eileen habang inaakay ang lolo niya. Doon na din lumabas ang mga aswang na nakapalibot pala sa amin. Huwag mo akong intindihin. Kapag nagpadala ka sa emosyon mo, mauubos tayo dito. Kailangan mo lumaban, Eileen. Lolo, huwag kayong bibitaw. Oo, Apo. Sisikapin kong labanan ang sugat na ito para mabuhay ng matagal at makasama ka. Basta lumaban ka ng maayos. Huwag mo kong alalahanin. Tumutok ka lang sa dapat mong gawin, Apo.
Aileen! Nandiyan na sila! Lumaban tayo! Sige, igaganti ko ang lolo ko. Yung barel, gamitin mo muna! Asantahin mo sila sa dibdib o sa ulo! Oo, para sa kalayaan natin. Matapang kong hinawakan ang machine gun ko at pumwesto para salubungin ng bala ang pagsalakay ng mga aswang sa amin. Si Aileen, bigla siyang naging matapang at isa-isang pinutukan ng baril ang mga aswang. May aswang na lumilipad. Meron namang tumatakbo ng mabilis. Pinaulanan namin sila ng bala at pinagdikit namin ni Aileen ang aming mga likuran para mabantayan ang isa't isa. Iniisip ko lang kung napano na kaya si Kapitana. Sigurado akong pinatay na siya ni Julian. Hayop na yan. Walang hiyasa. Bakit hindi nyo sinabi sa amin agad na traidor si Julian? Kung nagsabi sana kayo, hindi naman mantong sa ganito. Kaya hindi ko sinabi. Kasi humihingi ng tulong ang bangkerong yun. Sabi niya, marami pang tao dito ang sinakop ng mga aswang. Kaya kailangan muna nating patayin ang mga yan bago tayo umalis. Putik! Tignan mo! Yun! Ano kaya yung klaseng aswang na kaya maging malaking baboy? Hindi na mahalaga kung anong mga yan. Ang importante ay ang matamaan natin sila. Nico, may sumakal sa akin. Ano? Hindi ako pwedeng humarap sa'yo. Kasi makakalapit ang mga aswang. Ang higpit. Wag. Nang napalingon ako kay Aileen, nakita ko siyang nakabulagta sa lupa. Tila nawalan ng malay. Nilalang na may mahabang buhok ang sumakal sa kanya. Akmang sasalakay ito sa akin, pero may kawayan na tumusok sa dibdib nito. Nakita ko si Mang Neryo papalapit kay Aileen habang nakatusok sa tiyan niya ang kawayan. Aileen! Kumisig ka! Napuruhan po ata siya sa pagbagsak niya sa lupa. Paputukan mo na ang mga aswang, Nico! Sige po, ako na po ang bahala. Buisit talaga. Oo, ang tagal kong hindi nakatayo dahil sa sipa ng Julian na yan. Nico, tutulungan kitang mapatay ang mga aswang. Neryo, manood ka lang sa kakayahan namin ng apo ko. Lola, hindi ito ang tamang panahon para magmayabang. Akin ang isang baril na hinulog ni Aileen. Sigurado po ba kayo? Nandyan na ang mga aswang, kaya wag mo nang tanungin kung sigurado ako. Pinulot ko ang baril at hinagis yun sa kinaroroonan ni Lola. Nasalo niya at kaagad na binaril ang aswang na sumalakay sa kanya. Kaming dalawa ni Lola ang lumaban hanggang sa naubos ang bala niya. Doon niya na dinukot ang bote na may tubig na binabad sa asin at bawang. Konti na lang ang natitirang mga aswang nang dumating si Kapitana. Kapitana, buhay ka pa? Oo, nakatakas ako sa pagtali sa akin ni Julian. Patawarin niyo ako. Bakit ka nandito? Alam mo bang nandyan lang ang asawa mo at nagmamasid sa atin? Oo, alam ko. Hinahayaan niyang mapatay niyo ang kanyang mga alagad para maubusan kayo ng bala at lakas kapag siya na ang kaharap niyo. Ito ang asin-aling Duray. Tutulong ako na mapatay ang mga aswang na yan. Hindi na kailangan. Kung gusto mo talagang tumulong, ilayo mo na lang dito si Mang Neryo at Aileen. Mukhang kaya naman ni Lola makapaglaban. Kaya kami na lang ang iwan mo dito. Hindi pwede. Marami pang kalaban na aswang. Kaunti na lang to. Kasi nabawasan na kanina. Sige na, dali mo sila sa ligtas na lugar. Sa simbahan ko sila dadalhin. Siguraduhin yung makakarating kayo doon. Oho, umalis na kayo. Nakita kong tumakbo si Kapitana para lumapit kina Aileen at Mang Neryo. Bumalik na ang malay ni Aileen. Sumama sila kay Kapitana
ng senyasan ko. Hindi ko inaasahan na sa edad ni Lola, may tinatago pala itong talento sa pakikipaglaban at habulan sa aswang. Lumundag na mataas si Lola at sinabuyan ng tubig ang mga aswang hanggang sa naubos namin ang mga alagad ni Julian. Naubusan na rin ako ng bala. Hindi pa rin lumalabas si Julian. Nandito lang siya sa paligid. Kaya talasan mo ang pandinig mo. Bibiglain ka niya sa pag-atake. Alam ko yun. Asin at bawang na lang ang dala namin ni Kapitana kanina. Mas malakas pa ang proteksyon ng asin at bawang. Magtiwala ka. Magaling ka naman sa martial arts, di ba? Ganyan din lumalaban ang mga aswang. Ang pinagkaiba, ang kuko nila ay binabaon nila sa balat mo. Paano yan? Wala na kayong bala. Meron pa. Ito. Dala ng asawa mo. Asin at bawang. Pati ang sarili mong asawa. Gusto kang patayin. Oo, alam ko naman yan. Pero hindi kayo magtatagumpay na patayin ako. At ikaw, Tanda, bilib ako sa'yo. May kakayahan ka palang lumaban. May angkin kang bilis at lakas. Ikaw naman, maliit na bagay lang yan, Julian. Ano pang hinihintay mo? Maging aswang ka na at lumaban na tayo. Masyado mo namang pinapadali ang kamatayan mo. Lola, sigurado ko bang kaya mo siyang labanan? Basta, manood ka lang. Kung gusto mo, tumulong ka din. Tawang-tawa si Julian habang nakatitig sa amin. Unti-unti siyang nagbago ng anyo bilang isang aswang. Maputi ang buhok, maitim ang balat, maskulado ang katawan, mahahaba ang mga kuko, mapula ang mga mata, at lumalabas ang matutulis niyang mga pangil. Mabilis siyang umatake sa akin, pero agad akong naitulak ni Lola, kaya nakailag ako. Sobrang lakas ng hangin dahil sa bilis ng kilos ng aswang. Lola, bakit parang hindi ko siya nakikita kapag umaatake siya? Mabilis siya, kaya mag-ingat ka, Nico. Ayan na naman siya. Ako na muna ang haharap sa kanya. Sabuyan mo lang ng asin at bawang. Sige ho. Mas maganda siguro kung tayo na lang muna ang maglaban, aswang na gabunan. Saka mo na atakihin ang apo ko kapag natalo mo ko. Yan ba talaga ang gusto mo? Sige, pagbibigyan kita! Kapag nagsimula na kaming maglaban, sabuyan mo kami ng asin. Naiintindihan mo ba, Nico? Opo. Naglaban sina Lola Doray at Julian. Sa bawat atake ng aswang, nagagawa ni Lola na umiwas. Sumaboy ako ng asin sa kinaroroonan nila, kaya napasigaw ang aswang. Nagwawala ito sa sakit. Sobrang hapdi rin ang sugat sa balikat ko, pero tiniis ko. Lumapit ako para ulitin ang pagsaboy, pero bigla niya akong sinakal, sabay pisil sa sugat ko gamit ang matulis niyang kuko. Napapikit ako sa sobrang sakit, hanggang sa parang may tumusok sa likod ng aswang. Bitawan mo ang apo ko. Ako ang harapin mo. Huwag mo siyang idamay. Traidor ka. Kaya pala parang wala kang pakialam sa mga nangyayari. Ikaw palang may pakana ng lahat. At ikaw pala ang nangyanggaw noong contest. Oo, ako nga. Gusto mong bitawan ko ang apo mo? Sige, eto siya! Walang iya ka talaga, Julian. Bakit ba kayong mga tao nagpapahirap at nagbubuwas ng buhay para lang mataong na bayani? Wala kayong mapapala ngayong gabi. Kundi kabiguan, hindi niyo ako matatalo. Hindi mo ako matatalo hanggat hindi mo ako napapatay.
Naglaban ulit si Lola at si Julian. Ginagamit ni Lola ang kawayan bilang panangga. Pero hindi inaasahan ni Lola. Nakalmot siya sa mukha. Tumama rin sa kanyang mata ang matulis na kuko ng aswang. Pero kahit duguan, hindi pa rin siya sumusuko. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pakikipaglaban. Lola, awa na ako sa'yo. Pero wala akong magawa. Wala ka pa rin pagbarak sa mukha, matanda ka. Hanggat nabubuhay ako, hindi ka magtatagumpay sa kasamaan mo. Tatapusin kita ngayong gabi. Hanay ka talaga. Wala kang utak. Malalaman natin kung sino sa atin ang walang utak. Pagod ka na bang sumalakay, ha? Talagang ginigigil mo ko, lintik ka. Nahuli ni Julian ang leeg ni Lola nang sumalakay ito. At iniangat niya si Lola sa ere. Pero bigla siyang tinarakan ni Lola ng matulis na kawayan sa dibdib. Gumapang ako sa lupa. Kinuha ko ang boteng may laman pang tubig at sinaboy ko ito sa aswang. Lalo siyang nagwala sa hapde. Hinugot ni Lola ang kawayan at muling binaon sa dibdib niya. Masyado mong minaliit ang kakayahan ko. Pero hindi mo alam, marunong akong lumaban. Alam mo ba kung bakit? Dati akong kanang kamay ng isang manunugis ng aswang. Isa akong makapangyarihang aswang. At babalik pa rin ako. Kahit ilang beses mo akong patayin, meron akong tagapagmana. At darating siya sa bahay niyo para ipaghiganti ako. Paghahandaan ko ang pagdating niya. Patay mo na siya, Lola. Itarak mo ulit yung kawayan sa dibdib niya. May sikreto pa kayo hindi nalalaman. Wala na kaming oras para sa sikreto mo. Hanggang dito ka na lang, aswang nagabunan. Ibinaon ni Lola ang kawayan sa kanyang dibdib. At unti-unting nawala ang hininga ng aswang. Nang tuluyan na itong mamatay, agad ko siyang inalalayan papunta sa simbahan. Nadatnan namin sina Kapitana at Aileen na sobrang nag-aalala. Napayakap agad si Aileen nang makita ko. Akala ko may masama nang nangyari sa inyo. Wala naman. Kumusta na ang lolo mo? Nasa kumbento lang siya, natutulog. Nagawa ring gamutin ni Kapitana ang sugat niya. Tumigil ng pagdurugo at nakainom na siya ng gamot. Isa akong doktora dati, kaya alam kong magiging maayos ang lagay ni Mang Neryo. Aling Doray, ikaw muna ang gagamutin ko. Si Nico, kailangan pang operahan para matanggal ang bala sa balikat. Ayos lang ako, Kapitana. Marunong akong mag-opera sa sarili ko. Ako na lang ang gagawa. Si Lola na lang paunahin niyo. Sigurado ka ba, Apo? Opo. Kung ganon, halika na, Aling Doray. Nagawa kong gamutin ang sarili ko ng gabing yon. Hindi ko masyadong naramdaman ang sakit dahil sa gamot na bigay ni Martha. Kinaumagahan, nagising na rin si Mang Neryo. Bagamat, mahina pa ang katawan. Si Lola naman, nilagyan ng benda ang kanyang mata. Malalim daw ang sugat. Buhay pa pala ako. Akala ko nasa langit na ako. Huwag nga kayong magbiro ng ganyan, Lo. Hindi niyo alam kung gaano ako nag-alala sa inyo. Alam ko naman ha. Neryo, nabulag na ang isang mata ko dahil sa aswang na yon. Nakakalungkot ba ng sinapit mo? Ang mahalaga, buhay tayong apat. Oo nga po. Tsaka si Kapitana nga pala may balak na sumama sa atin paalis ng baryo. Naikwento niya. Kaya siya naging kapitana, natakot ang mga tao sa asawa niya. Saka na tayo umalis kapag medyo maayos ng pakiramdam niyo. Oo,
Medyo mahirapan pa akong maglakad nito. Makalipas ang 1 linggo, medyo umayos na ang pakiramdam namin. Kaya umalis na kami sa baryo. Sumama sa amin si Kapitana dahil balak nitong umuwi sa kanilang probinsya. Dahil doon, naging usap-usapan kami sa lugar noong nakabalik kami ng buhay. Marami ang nagtaka kung paano kami nakaligtas. Kahit kami, hindi rin sigurado kung paano kami nakaalis doon ng buhay. Hanggang sa makalipas pa ang 2 linggo, sabay ulit na nagbukas na karinderya sina Lola at Mang Neryo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-aaway. Toray, kamusta naman ang benta mo ngayong araw? Aba, syempre, maganda. Ikaw ba? Naubos ba ang mga hinanda mong pagkain? Oo naman. Mas maganda siguro kung isahin na lang natin ang ating karinderya, no? Isahin, hindi mo naman ako asawa. Di, aasawahin kita. Matanda na tayo, Neryo. Ay nako, ewan ko sa'yo. Natatawa na lang kami ni Eileen sa usapan ni na Lolo at Mang Neryo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hinayaan na nila kaming makapag-usap o makagala kung saan. Hindi na sila ganon kastrikto tulad ng dati. Ipinagtapat ko kay Eileen na balak ko siyang ligawan at pumayag naman siya. Hindi naman ako namimili ng babae. Ang mahalaga, mabait at matinong kasama. Eileen, bago mo ako sagutin, magpaalam ka muna sa lolo mo, ha? Oo naman, syempre. Mamaya magugulat yun. Kasintahan na pala kita. Tapos wala man lang akong sinabi sa kanya. Tsaka nga pala, baka sa susunod na buwan, babalik na ako sa trabaho. Pero bago yun, kailangan sagutin mo muna ako. Pag-iisipan ko muna, no? Nakilala mo naman na ako eh. Yung lola mo kasi, baka magalit na naman yun. Nakausap mo na ba siya na maniligaw ka sa akin? Siya pa nga nagsabi na ligawan na kita eh. Sige na nga. Sa susunod na linggo kita sasagutin ha. Pakipot muna ako ngayon. Naging girlfriend ko nga si Eileen. At makalipas ang 2 taon, ay nagkaanak kami. Sa ngayon, kahit malayo ako sa pamilya dahil sa trabaho ko bilang sundalo, nananatili pa rin akong tapat sa asawa ko. Isa itong malaking leksyon na hindi basta-basta dapat magtiwala upang hindi mapahamak. Palagi na rin akong may dalang asin at bawang kahit sa gyera man ang destinasyon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat at more power sa inyong channel.